na ni... Ayan na. Eto na naman si attorney na walang panalo. Oo. Attorney tablatalo. Grabe. Mga kababayan tong abogado na to. Sige na. Attorney tablatalo. Ano na ang plano? Balat! Mariin naming kinukundina ni retired General Virgilio Garcia na isa rin tumatayo bilang abogado ni General Pocis ang paglabag po sa karapatan ng aming kliyente. Ayan na mga kababayan ko. Ang paglabag daw sa karapatan ng kanilang kliyente. Ano ba yung karapatan niya? Kanina po sa airport, repeatedly we demanded that the police respect our rights as lawyers to confer with our client. Pero hindi po kami pinagbigyan, bigla pong itinakbo rito. So, alam nyo mga kababayan ko, sinasabi ko na sa inyo, ang bababaw ng kanilang mga argumento, no? Mga abogado pa yan. Gusto lang talaga nilang palakihin itong issue na to para makakuha ng simpatya sa mga bobong katulad nila. Ito ho yan. Ano po ba ang problema? Yun daw pong dapat kasama sila sa airport. Ang simple-simple lang. Ano bang gagawin nyo? Diba? Sundan nyo lang dyan sa presinto at dyan kayo magngangaw-ngaw. Anong mahirap doon? Sipin nyo maigi. May mali ba ron? Wala. Bakit? Ginagawa lang nila na issue talaga. Simple lang yan eh. Okay, sige, dalhin nyo na sa presinto. Doon na tayo magkita. Problema yon? Hindi. Dahil yun naman talaga yung nangyayari. Kapag kayo dinampot, ano mangyayari? Dadalhin kayo ng presinto. Kukuha kayo ng abogado nyo. Ganon kasimple. Pero eto, late na nga na dumating, abay, nagpapabida pa rin. Diba? Ha? Yan. we will make the people responsible to be held to account for the violation of the rights of our client. Kita nyo mga kababayan ko, kasi ang mga DDS, yung rights lang nila mahalaga. Yung rights ng ibang tao, wala sa lampake. Parehas na parehas ito ni Digunyo. Yung gusto lang ni Digunyo ang mahalaga. Yung rights ng mga tao, ng mga bata, ng mga matanda na pinagpapatay ni Digunyo, wala! Nakuha ninyo, mga kababayan ko, yung kanilang rights lang ang mahalaga. Yung rights nating mga Pilipino, yung mga rights ng mga pinatay ni Digunyo, wala. Wala silang pake. Nakuha ninyo? Ganyan ka. Muntik na naman ako magmura. Makasarili tong mga ito, mga kababayan ko. Unawain nyo maigi. Sasabihin nyo na mali ako, unawain nyo maigi. Pangalawa, in response to your question, ma'am, ito po ay talagang very obvious na tinatakot po ng administrasyon na ito. Kita nyo, tinatakot agad. Putik na yan yung kliyente mo. Nang inganyo na mag-aklas yung mga militar para labanan ng gobyerno. Kundi ba naman, ano ba naman, lapit-lapit ka nga sa akin at bibigyan kita ng hotdog, susubo ko sa bunganga mo. Mga kababayan ko, subo natin sa bunganga niya. Isang hotdog na mala Hungarian ang laki. Diba? Ang kaso, aminado ho umamin sa isang interview, si Pocis, abay kinukumbinsi si General Bronner na ang tawag dyan gusto na ni General Pocis na sabi talikuran mo na. Yang si Bongbong Marcos at sumama ka na sa amin. Pabagsakin na natin ang gobyerno. Yun po yun tinutukoy Ano po tawag doon? Mag-aklas at labanan ng gobyerno. Yung kaso niya yun, inciting to sedition. Kaya nga mga kababayan, nagulat ako bakit nakapagpiyansa pa Di ba? Ang kanyang mga kritiko. Nako. Ito po ay ginawang sample si General. Alam mo, kung hindi ka ba naman abogadong tanga, mga kababayan ko naman, kailangan ko pa bang sabihin ito? Kung nananakot ang Pangulo
yung mga kritiko na gumagawa ng fake news laban kay First Lady, laban kay Pangulo. Bakit? Hanggang ngayon malaya pa rin sila. Sige nga ho, sinungaling ho itong abogado na ito. Hindi ho tinatakot, hindi ho pananakot. Yung pong ginawa na pamamaraan para arestuhin ang isang may warrant of arrest na pinaghahanap ng korte. Hindi po. Pero mga kababayan ko, kung totoo yung sinasabi niya, ulitin ko lang, bakit malaya pa rin ang mga vlogger, ang mga influencer, ang mga kritiko na kagagawa, salita ng salita at panay ang pamimake news nila para siraan si Pangulo? Aber, pakipaliwanag nga. Sige nga ho. Diba? Di kung talagang ganon ang Pangulo, lahat inubos na yan. At malamang, mga kababayan, kung talagang ganon si Pangulo na manggigipit, mga kababayan, ubos lahat yung fake news peddler ni Duterte. Pero bakit malaya pa rin yung mga pangit na yan? Bakit malaya pa rin ang mga vlogger na mga pangit, ha? Mga pangit na mga vlogger ni Duterte. Sige nga, mga kababayan ko, pakipaliwanag nga. Bakit? Kasi umiiral ang kalayaan sa pamamagitan ng pamumuno ni Manong Bongbong. Malaya kayo na maging kritiko. Malaya kayo na i-criticize nyo ang gobyerno. Ganon. Pero yung sinasabi nito, pagmamalabis na to sa kabaitan ni Pangulo. Pokis na kapag ikaw ay nagsalita laban sa gobyernong ito, ito ang sasapitin mo, ikaw ay aarestuhin, hindi ka papakausap sa abogado mo at haharas ka. Kita nyo kung gaano magmanipula, sinungaling, ano? Sinungaling na Becky ito. Bakit malaya pa rin yung mga nandiyan dyan? Ginipit ba yung mga yan? Hindi. Malaya pa rin. Minumura-mura nila si Presidente. Minumura-mura nila si First Lady. Tinatawag nila ng kung ano-ano. Binabangag-bangag nila. Si Guanzon, kita nyo naman. Lantaran, yung pang-iinsulto. Yung mga vlogger nila, na mga grade 2 nga lang yung tinapos. Malaya. Tapos ngayon sasabihin nito, ito ay pananakot. Nakaw! Isa lang naman ang masasabi ko dyan, panlilin lang. Ngayon, sabi nga ni Arnold Lopez, sabihin mo sa korte yan, Topacio, doon mo sabihin yan na tinatakot ka ng gobyerno, etong pagkaka-aresto, netong kliyente ko, na etong isang inaakusahan ng inciting to sedition at rebellion sa pamamagitan ng pag-iinganyo sa mga unipermado na tumalikod at iwan at bumaliktad sa pamumuno ng kanilang commander-in-chief.